Yo guys, what is up? This is Koro and yun nga, welcome back dito sa ating channel. So for today, pag-uusapan natin is itong si Rohan 2. So may bibigay ako sa inyo ng mga konting tips lang, no, kung paano mag-level up kasi naglalaro na ako nito mula nung launch and right now level 54 na ako. So with that said, tara proceed tayo agad dito sa video natin with Rohan 2. So yun guys, no, makikita nyo dito, level 54 na ako currently. And I think medyo decent naman yung level ko compared to sa ibang level kasi by checking sa rankings, ang level natin na highest is level 62. And pang 52 ako dito sa server namin sa Silva 1. So medyo mataas naman yung level ko. And yun nga, ang unang tip ko sa inyo guys, umpisa natin kasi medyo bibilisan ko lang yung video natin, is i-prioritize nyo yung main quest nyo. Kasi guys, pinakamarami pa rin na bigay na XP kapag ginagawa nyo is yung main quest nyo. Pero syempre, dadating yung point na hindi nyo na kayang gawin yung main quest nyo, either nagmi-miss kayo or namamatay kayo doon sa mga monsters or mobs. Kapag ganun guys, ang sunod nyo naman gagawin, ang second tip natin, ang gagawin nyo is yung request quest, which is papakita ko sa inyo ngayon. So, punta kayo dito sa quest tab. Pagpunta nyo sa quest tab, punta kayo dito sa request. Pagpunta nyo sa request, as you can see guys, wala pa ako nagagawa. Daily quest to, ang kaya lang natin gawin is 10 kada araw. So, nag-reset yan every 4 AM dito sa atin. So, ang tip ko dyan, gagawin nyo to 10 quest daily, which is yung limit natin. And pipiliin nyo kung ano yung mga highest XP na bigay. So, for example, ayan. So, pipiliin ko dito is itong pang level 57, which is may 2 million na reward na XP. So, accept ko yan. Tapos, since yung iba medyo mababa yung bigay, hindi ko siya i-accept. I-reset ko siya, which is meron tayong daily free na once. So, pagka-press mo yan, tapos confirm natin, mag-reset yan, pili ka ulit nung mataas yung XP. Kapag wala, reset mo lang ulit, which is may bayad naman siya, no? Pero maliit lang naman siya. So, hindi ko na pinapansin yung bayad kasi mas mahalaga sa akin yung XP talaga. So, yung crowns naman is na-farm naman natin yan. Tapos yan, for example, ito, accept ulit natin, pang level 58. So, make sure lang na medyo kaya nyo yung mobs. Ako naman kasi, tingin ko kaya ko naman yung mga monsters dyan. So, tignan nyo rin kung ano yung kailangan yung patayin bukod sa experience, no? Ayan, so for example, kukuha na ako ng 10 guys para makitain nyo kung paano yung ginagawa ko. So yun guys, nakakuha tayo ng 10. So scroll down tayo sa baba. Makikita nyo, ito yung lahat ng kinuha kong 10. So pwede mo naman siyang i-abandon if ever ayaw mo yan. Pero nga, okay na ako dito. Pero pwede kong palitan to guys kasi meron ako mga 2M na nakuha. Meron palang mga mas mataas which is 2.5, 2.6. Ayan. Pero yan, okay na siguro to. Ayan, 10 siya. So yan, unang-una, ulitin ko, prioritize nyo yung main quest. Kapag hindi nyo na kaya yung main quest at nag-miss kayo sa mobs or namamatay kayo, punta kayo dito sa request na mga quest. Ngayon guys, for example, natapos nyo na lahat itong quest natin na request, tapos hindi nyo pa rin kaya yung main quest natin, punta naman kayo guys sa sub quest, which is nandito lang din. So punta kayo sa sub, tapos piliin nyo yung map na pinaka-highest sa inyo. So for example, ako dito kay Morrison. So piliin mo yan, and gawin mo yung matataas din yung XP. So for example, ito, 900k. Pero may mga iba dyan guys na mababa talaga, and ang reward naman yan is mga pang summon. So maganda rin siyang gawin kasi syempre habang dumadami yung summon mo ng pet, ng costume at ng mount is nadadagdag yan sa codex mo ng mga mount, costume at pet. So nagkakaroon yan ng mga bonus. So, for example, ito sa codex ko sa mount. Ayan, meron na akong mga bonus. Tapos pwede ka mag-combine kapag ayan, so for example, magko-combine ka kapag meron ka mga pare-parehas. So kapag meron ka nakuhang bago, madadagdag ulit yan sa codex mo hanggang sa magkaroon ka ng mas mataas sa bonus. So same goes with costume and sa pets natin. So next natin, after natin sa mga quest natin na prioritize, for example, nagawa mo na lahat yon, tapos hindi mo pa rin kaya main quest mo, natapos mo na lahat ng request quest, tapos natapos mo na lahat ng sub quest. Ang next mong gawin is yung dungeon. So, importante itong dungeon. So, kailangan mo itong gawin once per day. So, kahapon na-miss ko to. And yun nga, sayang kasi mataas guys yung XP dito sa Battlefield of Pride. So, ang gagawin mo dyan guys, kailangan marami kang mapatay na enemy. Tapos, ma-defend mo yung parang gate, which is my experience or I mean my HP. So, pagka na-defend mo yon, tapos marami kang napatay na monsters, so I think 30 pataas, no? May bonus ka. Pero kung below 30 naman, okay lang, may XP ka pa rin, medyo mataas. Pero mas mataas siya kapag ka above 30. So next natin guys, next natin na tip para bumalis yung pagpa-farm natin or pagpapa-level natin is gumawa kayo ng Archer na second account. Kasi guys, yung progress natin dito, yung main quest natin, yung skills natin,
yung level natin is naki-carry over do sa iba nating character. So for example, nag-switch ako sa aking second account. So pakita ko sa inyo, no. So switch lang tayo sa second account natin para makita nyo ng mabilis. So guys, ay nandito tayo sa character selection screen. Makikita nyo meron akong second character which is half elf. Nakita nyo, same sila ng level, no, pagka nilagin ko. So pakita natin. So yun guys, ito yung aking second character which is yan, nakita nyo na carry over yung bukod sa level, syempre yung pangalan, iisa na rin siya. So, Korra NFT, yun na din yung pangalan ng mismong character ko na pangalawa. Tapos yung level ko, yung pet ko, ayan, same, nandito rin siya. Ang hindi lang na-carry over, syempre, yung stats natin. So, pwede kang magdagdag dito manual. Tapos, yung items natin, hindi rin siya na-carry over. Pero, syempre, yung accessory, guys, pwede mo siyang ipasa. Punta ka lang sa town. Pagpunta mo sa town, punta ka dito sa storage manager. So, guys, pagpunta mo sa storage manager, ayan, makikita mo, pwede ka ditong magpasa ng items from your first account or first character papunta dito sa second character mo, which is yung accessory natin. Pero guys, yung weapon I suggest dito nyo na lang buuin kapag meron kayo, no. Pero pwede ko na naman siya ipasa kasi meron akong bow doon sa aking first character, which is yung Decan, and hindi ko pa siya nabubuo, and yun nga, medyo tinatamad pa ako kasi ang tagal din guys magbuo ng items, so magpo-forge ka. Ang mali ko lang dito guys is yung gender, ginawa kong female. Kasi syempre gusto ko naman ng ibang character. So mali kasi guys yung costume ko. So for example po tayo sa costume. So guys, naki-carry over din kasi yung costume natin. So ang mali ko dito guys kasi yung ancient ko is pang male. So hindi ko masusuot kasi naka-female ako eh. For example, all gender natin to. Ayan o, as you can see, pang male yung aking ancient. So yun yung mali ko. So make sure na kapag gagawa kayo ng second character, same siya ng gender doon sa first character nyo. So, for example, babae yung first character nyo, second character nyo is babae rin. So, sa Deca naman guys, lalaki lang siya. So, dapat lalaki rin yung second character nyo. So, walang female kasi sa Deca. So, yun guys, balik tayo dito sa ating main character which is yung Deca natin. So, yun nga, bakit ka magbibuild ng archer? Kung okay naman to, no? Kung okay ka lang sa item nito. So, for example, okay na yung item ko dito. Kasi guys, long range yung archer, mas mabilis siya pumatay. Kasi hindi niya na kailangan tumakbo-takbo pa. And yun nga, dito sa XP dungeon natin, naranasan ng mga ka-guild ko, mas okay talaga kapag ka-archer yung gamit mo. Kasi guys, sobrang dami nung nadidefeat nila na mobs dito. Nakaka 30 plus sila. So, nangyari, malaki yung bonus XP nila nakuha dito. I think mga 60 plus million XP nakuha nila, no? Ako guys, nakuha ko lang dyan below 20M. Kasi nga, ang tagal pumatay nung Decan ko kasi tumatakbo pa siya and hinahabol niya yung monster dyan. Kasi guys, yung monster dun sa XP dungeon is tumatakbo and nilalampasan ka niya. So, hahabulin mo pa siya and yun nga, it takes time. Kaya, sa limited amount of time na bigay ng dungeon, konti lang yung mapapatay mo. So, nakaka-below 30 lang ako. Pero yun, today, magla-live ako, baka mamayang gabi. Magbibuild ako ng archer para mas makita nyo kung paano mag-farm yung archer and mas maganda talaga siya pang farm. And nakita ko rin siya kay Kyrobel. So, shoutout kay Kyrobel, no? So, follow nyo. Napakadami niyang guide and syempre, nanonood din ako sa kanya ng iba't ibang guide. Tapos yun nga, nakita ko nagpa-farm siya gamit yung archer niya and nakaka 5M ata siya plus sa crones, no, everyday. Pero yun nga, nagbo-boss hunt kasi siya. So, then, isang tips natin, sumali kayo sa mga guild, tapos sumali kayo sa mga boss hunt kasi pwede kayo makakuha ng crones dyan at ibang items. And with that, pwede kayo mag-progress faster and mag-level faster kasi nga, syempre, mas marami kang crones, mas marami kang pwedeng gamitin pang sunog ng items at armors. So, speaking of items and armors, if malas ka sa loots, pwede kang bumili sa shop. So, pagpunta mo sa town, pumunta ka lang doon sa bilihan ng weapon and armor, bumili ka doon. Wala siyang stats kapag tinignan mo doon sa bilihan. Pero kapag binili mo na talaga siya, meron siyang random stats. So magsusunog ka doon ng crones. So actually, nagsunog ako nung sa armor eh. So may mga nakuha ko dito na maayos. Pero yun nga, minix ko siya doon sa mga galing doon sa NPC. Kasi kulang siya ng materials. Level 50 na ako that time. So nasayangan ako sa oras. So ginawa ko, binili ko na lang. So makikita nyo, non-tradable yung mga items ko. Kasi mix na siya ng tradable items and non-trade items. So kapag finorge mo siya, magiging non-tradable na siya. Unlike kapag fully tradable items yung finorge mo, for example, itong bow ko na dalawa, tradable pa rin siya. So meron siyang logo dito. So yun yung dapat nyong tandaan kapag gusto nyong mag-forge ng item na gusto nyong ibenta sa market at tradable, make sure na i-forge nyo lang din siya dun sa mga tradable items. Kasi kapag nagkamali kayo na forge nyo siya sa non-tradable items, yung mga walang ganitong logo,
magiging non-tradable siya and sayang naman kung gusto niya ibenta, hindi niyo siya magbebenta. So like I said, ito yung bow ko na naka-ready. Ayan, ang pinocus ko dito is physical crit damage increase. Ayan. Tapos increase common monster damage. Ayan yung pinocus kong dalawa. Although medyo mababa lang yung sa isa. Pero yun nga, hindi ko pa siya fino-forge kasi baka mabasag. And ang pinang-forge ko last time dito sa mga items ko na blue is gumamit ako nitong combination stone na brilliant. Kasi guys, kapag ginamit mo to, hindi mo babasag yung second item mo kahit mag-fail. Pero ang downside lang nito, sobrang gastos na siya sa combination stone. So naubos yung crystal ko. Halos 300k ata to, naubos siya. So gagawin mo kasi dyan, gamit yung crystal, forge ka ng combination stone. So 50 lang naman yan. Tapos after that, gagawa ka ng brilliant combination stone gamit yung mismong combination stone na 100. And may failure chance siya na 90%. So meaning, kapag finorge ko to, for example, craft ako ng isa. Ayan, makikita nyo, for the sake of this video, pakita ko sa inyo. Pag craft ko, madalas fail yan kasi nga 90%. So, magsusunog ka dito ng maraming combination stone para makakuha ka ng isang brilliant combination stone. Tapos after that, yung brilliant combination stone na yun, yung gagamitin mo pang forge. And yun nga, may chance lang din naman tayo sa pag-forge natin, hindi rin siya 100%. So, nagsunog din ako ng maraming brilliant combination stone dito sa mga items ko na to. Pero yun, bibigyan ko kayo ng ibang tips or ibang video regarding sa mga itemization and skills, no? Probably tomorrow. So, paghihiwalayin ko yan, isa sa items and isa sa mga builds. So, as much as possible, explain ko yung kaya ko maintindihan sa mga builds kasi nag-rohan naman ako dati. And syempre, common naman siya sa mga MMORPG. I think kahit hindi ka nag-rohan dati, maintindihan mo naman yung mga builds dito. And kapag kapindot mo yung letter C or kapag kakinik mo yung stats natin dito, makikita nyo meron naman siya nakalagay dito which is yung best. So, for example, naka-Dragon Sage na kasi ako. So, ang best dito, ang nire-recommend niya is Vitality and Intelligence. So, maglagay daw ako ng konting Vitality para kumunat. Pero, yun nga, hindi ko sinusunod yung mismong build dito, nag-pure int ako kasi hindi ko na kailangan ng defense, binawi ko na lang siya sa mga items. At syempre, gumamit ako nitong scroll natin, na Scroll of Struggle, no? If I'm not mistaken, para tumigas-tigas yung ating character. For example, meron tayong defense na 50, magical and physical, tapos may attack damage din tayo, which is 50 din. So yun, medyo humaba yung video natin. Pero yun, to summarize, no? Unang-una, prioritize yung main quest. After main quest, next yung try is yung request na quest and piliin nyo yung mga nagbibigay ng high XP. Next naman is yung sub quest. So piliin nyo rin yung mga high XP pero kapag wala na kayong magawa, pwede nyo gawin yung ibang sub quest nyo or completuhin nyo siya. Next is yung dungeon quest. So gawin nyo siya araw-araw. Huwag nyo kakalimutan na mag-miss doon and as much as possible, gumamit kayo ng archer, mag-build kayo ng archer doon sa XP dungeon. So ako guys, ang balak ko, gagamitin ko rin archer code para doon sa XP dungeon pero pagdating sa mga main quest ganito, ito pa rin ang gagamitin ko. Kasi guys, mas mataas pa rin talaga yung damage ko dito kasi makikita nyo naman items ko dito. So pakita ko lang saglit na mabilis lang. So Zen natin, makikita nyo mataas yung damage ko sa common monster and pang boss din siya, pang boss hunt. And ito naman, may physical and magical penetration ako. So mahirap yan buuin guys. Marami akong sinunod dyan na items and syempre, Crones at yung ating Brilliant Stone. Next guys, ito naman, nakikita nyo, malaki rin yung reduce common monster damage ko dito and naka-HP ako dito. Tapos dito naman, physical and magical penetration. Dito, physical and magical accuracy which is mahirap din talaga buuin. Dito, max HP and MP. So sa accessory naman guys, pwede naman siya ipasa sa second character. Pero yun nga, gusto ko lang pakita sa inyo kung bakit ito pa rin yung gusto kong gamitin pagdating sa main farming ko. Kasi guys, mas mabilis pa rin talaga ito pumatay. So kasi mataas na yung level ng mga pinapatay ko pero hindi pa rin ako masyado nagbi-miss. And yun nga, mataas pa rin naman yung damage ko dito at very decent pa rin yung farming ko dito. So I think yun lang guys para dito sa guide natin kung paano magpa-level ng mas mabilis dito kay Rohan 2. Sana medyo may natutunan naman kayo kahit paano. And syempre, pag may ibang pa kayong tips and tricks, pwede nyo i-comment down below para syempre mabasa ng iba nating mga naglalaro ng Rohan 2. And syempre makatulong tayo sa iba't ibang mga players. So lastly, no, nasa Silva 1 kami and kung gusto nyo sumali sa Immortal Guild, feel free to apply or i-add nyo ako para syempre makita natin kung sino talaga yung mga gustong sumali sa guild. Yun lang guys and see you sa ating next video. Ingat!